Sana all. Daddy Pigeon Boy. Magandang araw sa inyo mga tropa, no? At welcome back dito sa ating channel. So ngayong video natin for today mga tropa ay i-share ko lang sa inyo yung bagong gawa dito sa loft natin. So meron tayong pinaayos mga tropa. Yung pusa ko pumasok. So meron tayong pinaayos dito sa loft natin. So gusto ko lang i-share sa inyo. So ito mga tropa, papakita ko na sa inyo yung bagong gawa natin dito sa loft. So ayan mga tropa, dito sa baba nagbaon lang sila ng dalawang tubo. Ayan, mga tubo dito. Tapos doon sa kabilang side ay dinugtong na lang dun sa existing na tubo ng loft natin kasi nakaabang naman yung mga tropa. Tapos yan, matibay yung naging pundasyon dito, gilder at ang tawag dito, no. Ayan, so ganyan yung ginawang design ng pinaka-pundasyon niyan, meron pa sa gitna. Tapos yung sahig natin, merong mga tubular bakal. Tapos hindi to yung sahig hindi siya kahoy. Sinapinan lang siya ng 1/4 na plywood. Tapos binuhusan ng semento. So mamaya papakita ko sa inyo. Ayan. Tapos ito, may nakagantong tubular mga tropa. Kasi ginamit siya pang brace para hindi masyadong umaalog, no. So hindi aalog yung natin tambayan sa taas. Tapos dito na yung paakit mga tropa, no. So yung dati nating hagdan, di ba dati hanggang dun lang siya. So in-extend na siya mga tropa, no. In-extend na yung hagdan natin. Ayan. So akit tayo mga tropa. Ayan. Ayan, tapos ito yung bagong gawang hagdan na natin mga tropa, paakyat. So meron siyang gabay doon sa kabilang side. So akit muna tayo. Oh, ayan mga tropa, so pag akit mo, ayan, galing tayo doon. Makikita natin agad yung landing board ng loft natin, yung aviary, yung pagtuturo, no. Tapos ito yung loft natin mga tropa. So pag akit mo, ito na yung ating tambayan, no. Ayan, abangan mga tropa. So ganito yung view. Pakita ko lang sa inyo yung view dito sa taas. Ayan. So medyo mataas yung mga lupa doon mga tropa, kaya matataas yung bahay. Dito kasi sa amin palubog. Ayan, dito naman, ito yung galing north, no? Kapag yung ibon natin galing ng karera ng north, eh dyan manggagaling. So may mga puno lang kasi mga tropa, marami pang puno dito. Kapag naman galing south yung mga kalapati natin, eh dito manggagaling. Ayan. So ito di ko pa pinaputol yung sanga na to, kasi may bunga pa mga tropa, sayang yung yung bunga. Yan, so sabi ko nga mga tropa, yung sahig natin ay semento na, no. So binuhusan to ng semento. Tapos pag akyat mo, so meron tayong upuan na paikot mga tropa, no. So gawa siya sa padotsina, no, para makatipid. So nakamasilya pa lang siya, hindi pa siya pulido, no. So hindi pa siya masyadong tapos. Then dito meron tayong parang railings, no. Ipagawa ko ng railings dito, wala nang upuan. Tapos railings niya, ayan, paikot pag ganun. So hindi ko na pina-close ng yero o kaya plywood para tagusan yung hangin. Tapos sa harap, ayan, meron tayong parang mini hallway dito para pag-akyat. So dito ako madalas nag-aabang mga tropa. Ayan, dito ako madalas nandito sa may pwesto na to kapag nag-aabang ng kalapate. So nasubukan na natin to nung mga training sa south, no. So dito tayo. Makita natin yung mga ibon diretso pag ganun. Ayan, so mga tropa dito sa loob, nagpalagay ako dito ng medyo maliit na hallway o palapunta dun, o daanan papunta dun sa flyer slope. Kasi inabang ko na rin siya in case magkaroon ng budget, so magpapa-extend tayo ng loop dito sa taas, so nakaabang na siya. At the same time mga tropa, ginawa ko siya para pwede tayo pumunta dito sa taas ng bubong ng flyer slope natin. Kung merong kailangan gawin, pinturahan, i-repair, eh madali na lang makapunta. Ayan, so hindi buo yung pinagawa kong upuan dito sa kabilang side na to. Ayan, tapos dito meron tayong pinagawa rin na lamesa. Ayan, paleta rin mga tropa. Paleta lang din yung ginamit natin para makatipid. So hindi pa siya na fully finish, no. So gagawin ko pa yan. Ayan, tapos sa bubong natin mga tropa, naka-triangle siya, naka-matibong para hindi dapuan ng mga kalapati natin. Tapos sa taas may mga tulis doon, so mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, tapos nilipat na rin natin yung ating shot clock. Ayan yung shot clock natin, nandito na sa may
taas, no? Para pag nag-aabang tayo, may kita natin kung anong oras na. So ayan mga tropa, ganito lang tayo dito kapag ka nag-aabang ng kalapati galing race. So nakaupo lang tayo dito, pwede tayong mag-shot dito ng pampakondisyon, no? Konti habang nag-aabang. So sana meron tayong ma-load hanggang derby para may maabangan tayo dito para hindi sayang. And tapos to mga tropa, yung parang mga sawali o ba to? Or blinds, yung sawali to. Yung blinds na kahoy, no? So pansamantala lang to mga tropa kasi galing to sa loft ko dati. So bibili ako nung buo para isang buo lang siya. Ito kasi dalawahan eh. Nilagay ko siya para ano, pantabing do sa araw. Pagka kasi tanghali, nandito yung araw. So may initan yung mga nandito nakaupo. So pwede nating ibaba siya, no? Tapos ayan, ito yung view natin kapag ka nag-aabang tayo dito ng mga kalapati, mga tropa, ng mga warriors natin. Ay mga tropa, so pinagawa ko to kasi ano talaga, purpose niya ay abangan, at the same time tambayan din ng mga tropa, pamilya. So para komportable, no? So para ano, imbis na gumastos ako, magpagawa ko ng kubo, no? Yung kubo talaga na gawa sa pawid. So ganito na lang yung naisip namin. Makakatipid pa dahil hindi na ako gagawa ng tambayan. May kubo na kami, may tambayan pa kami, no? Tambayan area ng pamilya, mga tropa. Madalas nandito kami sa taas dahil mahangin dito. Ay mga tropa, so dito presko dito sa lugar, sa pwesto na to. Dahil malakas yung hangin, may mga puno sa likod. So presko siya, hindi siya mainit. So ngayon alas 12 na, no? Alas 12 ngayong oras na to. Pero hindi naman maalinsangan, hindi mainit, mahangin. Hindi ko lang kasi dahil January pa, no? So matitignan pa natin kapag dumating na yung summer. Pero tingin ko, yes, ano pa rin siya, malamig. Dahil nga yung, hindi ko siya pinalagyan din ng kisame mga tropa. Tsaka yung insulator. Kasi nga mataas naman yung bubong, tapos pa triangle. Tsaka lusutan naman yung, may airflow naman dito eh. Lusutan yung hangin. Kumbaga yung cold, yung hot air, tatangayin lang ng hangin dito. Mga tropa, so ito yung front view niya, no? So ito yung loft natin, tapos nasa gilid yung ating tambayan. Tapos sa taas mga tropa, sabi ko sa inyo, matibong yung ginawa ating bubong para nadudulas yung kalapate pagka pupunta sila doon. Tapos nagpalagay tayo ng tulis, ayun yung tulis sa taas para hindi tambayan yung gitna. Kasi yung gitna pwede silang tumambay doon eh. Pero unlike kapag ganito, may tulis, no? Hindi siya tatambayan. So maganda yung pagkakayari nila Boss Marlon dito. Ayan, tapos nga pala mga tropa, ang gumawa nito ay sila Boss Marlon Hilario ng Pandibulacan, yung nasa last video natin, no? So shoutout kay Boss Marlon. So meron silang Facebook page, yung kanilang shop, no? Yung Hilario Glass, Aluminum and Iron Works. So sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang siya sa kanyang Facebook page. Tapos sa costing naman mga tropa, yung ganitong 8x8 kasi yung sukat nito. Pera pa yung yung hallway tsaka yung hagdan, no? So 8x8 plus yung hallway. So ang costing nito mga tropa, ang materials nito pumapalo sa 30 to 35,000. Tapos yung labor, depende na yung labor kung gaano katagal gagawin. So pero kung gantong gusto nyo, kung gantong sukat ang ipapagawa nyo, so ang price range ng ganito ay nasa 40,000 to 45,000 or pwede pang mag-exceed, no? So depende lang sa inyo. Pero mga ganun yung yung ihanda yung budget pag magpapagawa kayo. Okay mga tropa, so yun lang para sa ngayong video. So sana nagustuhan nyo. Huwag nyo palang kalimutan na i-like, share, and subscribe yung ating YouTube channel, no? At saka i-like and follow nyo na rin yung ating Facebook page, no? Yan, so maraming salamat sa mga nag-share ng video natin. Yun lang mga kalapatids, mga tropa. Kita-kits sa next video. Peace out. Daddy, Hindi. Sige mo. Sana Daddy Pigeon.